Kung bog ang problema ng mga nasa Southern Luzon, dito sa Metro Manila, nakasusulasok na smog naman ang bumalot sa himpapawid. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Halos hindi maaninag ang mga gusali at halos kulay abo ang langit. Ito ang sitwasyon sa bahaging ito ng Quezon City ngayong umaga. Hanggang sa Baclaran, ganyan ang lagay ng papawirin. Animoy magtatakip silim na kahit kasisikat lang ng araw. Ang nararanasan nating makapal na usok na yan, ang tinatawag na smog. Ito yung naghalong usok at hamog. Unang napansin ng smog sa Metro Manila simula kagabi. Sa Malate, nabalot ng makapal na smog ang mga gusali. Sa Pasay, imbes na itim, nagkulay gray din ang langit kagabi. Paliwanag ng Pag-asa, ang smog ay dulot ng thermal inversion. Karaniwan, nasa mataas na bahagi ng himpapawid ang malamig na hangin. Pero dahil bumaba ito, natatrap nito ang hamog, pati ang mga usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Ito yung naghahalo sa ere at nagiging smog. Pero may koneksyon nga ba ang smog sa pag-aalboroto ng Bulkang Taal ngayon? Sagot ng Pag-asa, hindi po ito koneksyon sa volcanic activity po ng Taal. Ito ang pinagbasihan po namin o ng Pag-asa ay yung direksyon po ng hangin. Sa gitna ng nararanasang smog sa Metro Manila, napipilitan ng magsuot ng face mask ang ibang Pinoy. Gaya na lang ng ilang pasahero na takot magkasakit. Na-alert na rin ako. So pati yung mga tao sa bahay, sinabi ko, bago lumabas, mag-mask talaga sila. Medyo maalikabok. Siyempre baka maka-affect sa health natin. So kailangan talaga mag-mask. Payo naman ng eksperto, iwasan ang paglabas para hindi makalanghap ng smog. Maaari kasi itong makaapekto sa kalusugan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.